Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give a joy and a smile on your face. Give us the Lord has given to you. What you give is a reflection of your gratitude, and give, and will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Palakpakan tayo pong masakaning kaya katamang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin niyo po yung Diyos. Announcement pa mo po, kempong June 1, June 1, Pentecost celebration po. Ito po ay gaganapin natin dito po sa Jesus Lapus Complex. Ano po, at tayo pong lahat ay mag-a-attend po doon, no? Pati mga bata po, mga matatanda, tayo pong lahat. Ano po, June 1 po yan. Salamat po sa bawat isa po sa inyo na nag-celebrate po tayo ng Family Day kahapon. Salamat po. At marami po yung nakapunta at sa mga hindi po nakapunta ay next year po, meron pa. Sa mga susunod na taon. Ano po, alam ko meron kayong mga ginawa na mahalaga, ano po. Sa June 15 naman, meron po tayong Men and Women's Joint Fellowship na gaganapin po sa Nambalan. Mag-prepare din po tayo dito. Ito po ay sa Tarlac section, ano po, June 15. Marami ang June, ano? Marami tayong mga pupuntahan ng June. Sa June 1, dito po sa, ito malapit lang, kaya total mobilization po tayo, pwede yan. June 12 naman ay, ito po Independence Day, mayroon po tayong prayer and prayer gathering dito po sa San Fernando. Ano po, ano ang tawag doon sa lugar na yan? Yung malapit po sa munisipyo ay sa provincial capital. Ano po, doon po yung ano natin. Nakalimutan ko yung lugar, yung pangalan. Hindi sa Brengao. Hindi po siya sa Brengao. I forgot the name. June 12 po yun. Tapos June 15, Saturday, ay meron tayo sa Nambalan. Praise God. Glory to God. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa Ephesians chapter 2, verses 4 up to 5. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. Ephesians chapter 2, verses 4 up to 5. Ito po ang nakasaad po. Magbabasa po ako sa NIV. Ang sabi po ay, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito ninyo pong ibinigay sa amin upang kami, Panginoon, ay makasamba, makapagpuri, makapagbigay ng paggalang, Panginoon, sa iyo, magkaroon ng fellowship, Panginoon, sa inyong presensya,
kasama po ng aming mga kapatid, Panginoon. Inihiling namin, O Diyos, ang inyong pong patnubay, ang inyong pagsama sa amin. Lord, hinihiling namin na ikaw ay kumilos, Panginoon, sa aming mga puso, sa pamagitan ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ay aming ipamuhay, Panginoon. Dalangin namin na ito ay tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Magsalita ka, Panginoon, sa aming mga buhay ngayong umaga. Salamat po. Pinupuri ka namin na dinadakila, Panginoon. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Ang mensahe po, ang pamagat ay the love of God. Kung ang isang tao, alam po niya ang pag-ibig ng Diyos, maintindihan niya, o kaya kahit glimpse man lamang doon sa vastness ng pag-ibig ng Diyos. It compels that person upang siya po ay mag-respond positively doon sa pag-ibig ng Diyos na ito. Kung maintindihan niya, siya po ay maa-attract doon sa na i-commit niya ang buhay niya sa Diyos dahil sa pag-ibig niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Ang mga relasyon po natin sa ating kapwa ay nangangailangan po ng commitment. Ang mga relasyon po natin, especially kapag tayo po ay, ang pinag-uusapan ay love for each other, it should not be based only merely on emotions. Emotions or feelings change. Pero kung tayo po ay committed sa bawat isa at si Kristo ang siyang sentro ng bawat relasyon po natin, be it to our spouse, be it to our children, be it to our friends, if Jesus Christ is the center of every relationship, then that relationship will be strong. Commitment. Tayo po ay nakabase lamang doon sa ibinigay na pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Sabi po ng Biblia, we love because God first loved us. We understand love because God has loved us. We can give what only God has given us. What we have received from God, yan po ang pwede nating ibigay sapagkat meron pong kasabihan at ito ay totoo, we cannot give what we do not have. Yung meron lamang tayo, yung pwede nating ibigay. Kung walang pag-ibig dito sa ating mga puso, how can we love others if God has not given us overflowing love in our hearts? How can we love others? Magiging pakitang tao lamang po yon. At imbes na iniisip natin ang good ng iba, ang iisipin natin ay ang sila ay mapahiya o kaya mapahamak. We love because God first loved us, and only because of the overflowing love that God has given our hearts, has put in our hearts, then we can love others. Amen po ba doon? Ang Panginoon, He decided to love us even though when we are still yet sinners. Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Ang pag-ibig ng Diyos na ito ay nag-uumapaw sa ating mga puso. Ano po? At ito ay ibinigay na ng Diyos kahit hindi po natin deserve. Ibinigay na ito ng Diyos noon pa man, ano po, while we were still sinners. He demonstrated His own love, ang sabi po. In this, while we were still sinners, Christ died
for us. Isa po sa mga attribute ng Diyos ay siya ay pag-ibig. God is love. Ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 8. Kaya nga po, kung tayo po ay umiibig, nandun yung love sa ating puso, then we are showing the character of God. Pero tayo po kasi, ewan ko lang, ano po, pero ito yung ating yung mga natural tendencies po natin. Ang sabi po ni Jesus Christ, ano ang iyong pagkakaiba sa mga pagano kung ang iibigin mo lamang ay yung umiibig sa'yo? Di ba tinanong po ni Jesus yan? Tayo kasi ay, marami rin tayong makikita ang mga post dyan, nakadepende daw yung kanyang ugali, nakadepende yung kanyang, kung ano yung kanyang magiging reaction doon sa kung ano yung binibigay na pakita ng tao na ito. Pero tayo po, we are more than that. Ang sinasabi kasi ni Jesus Christ, ano ang pagkakaiba natin sa mga pagano? Ibig sabihin, pag sinabi pong pagano ay walang paniniwala sa Diyos. Kung ang iibigin lamang natin ay yung mga nagpapakita ng pag-ibig sa atin. Hindi kaya ang pag-ibig ito po ay yung ipakita natin kahit na ang mga tao ay hindi ipinapakita ang pag-ibig sa atin, hindi sila o hindi siya kaibig-ibig, ay ipapakita pa rin natin ang pag-ibig sa Kanya. Kasi tayo rin po ay pinakitaan ng pag-ibig ng Diyos while we were still sinners. Amen. Ngayon pong umaga, we will take a look of God's love towards us. And sana magpaalalang muli at maimpluwensyahan tayong muli ng pag-ibig ng Diyos at ma-move tayo ng pag-ibig ng Diyos muli kapag tayo ay merong just a glimpse of this great love of God for us. May we be drawn again doon po sa kanyang pag-ibig at tayo po ay mag-respond dito po sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ito and to love Him in return with all of our heart, soul, mind, and strength. Just as what is stated in Matthew chapter 22 verse 27, ang sinasabi po ay, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. May we respond to that great love of God. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 4, but because of His great love for us, maliwanag po, ng pag-ibig ng Diyos ay dakila. The love of God is great. Because of His great love for us. That phrase states that the love of God is great. I-consider po natin who loved us first. Let us consider who loved us. Sino po yan? God. The God of the universe, the God who created, the infinite God, the unchangeable God, the sovereign being. He loved us. He is not a man, God and not man. He is infinite, He is unchangeable, sovereign. Now, if this God who loved us is sovereign, infinite, unchangeable, who are we not to respond to this great love of God? Sino tayo para hindi mag-respond dito sa pag-ibig ng Diyos na ito? His love is like Himself. Ang sabi po kasi ng salita ng Diyos ay God is love. The love of God has heights and depths and lengths and breadths immeasurable.
Gaano kalawak, ang sabi po ng salita ng Diyos, gaano ang kalawak, gaano kalalim, gaano kataas. These are immeasurable, na nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. The love of God is immeasurable. Ang pag-ibig ng Diyos, it admits no variation nor alteration. Hindi po nagbabago. Kagaya ng sarili ng Diyos. Ang sabi po kasi ng Habakuk, I am the Lord, I do not change. And if God is love, His love will not change. It will always be there for us. Intended for you and for me. It never changes. God who never changes, His love will never change. The love of God. Po, tinitingnan muna natin ang umibig kung sino. Ang pag-ibig na ito na binigay ng Diyos, it's altogether free. It's altogether free. Arising from Himself. And not from any motives and conditions of men. Na para bagang meron siyang mga kondisyon muna. Wala nga ang kondisyon eh. While we were still sinners, Christ died for us. The love of God is great dahil siya ay dakila. Ang Diyos mismo na nag-offer ng pag-ibig na ito ay isang dakilang Diyos. Kamangha-mangha, hindi nagbabago from eternity, meaning He is infinite. Iyan ang Diyos na nagbibigay ng dakilang pag-ibig. Tingnan naman natin ang recipient. Ako, kayo, tayo. Recipient ng pag-ibig ng Diyos na ito. And if these persons themselves are considered, tayo po yan, who are the objects of this love? Sinful men. As contrasted to the greatness of God, infinite, mighty, and changeable, sovereign. I am a sinner. We are. The recipients of this love, we are sinners. We are unworthy of the divine notice of God. We are unworthy of the divine regard of God. I am not worthy. And so are you. We are not worthy. Unworthy of the divine notice. Sinabi po yan ni David. Ang sabi po ni David, Lord, na-overwhelm siya sa biyaya ng Diyos. Kasi ganito po. Nagnanasa po si David that he will build the temple for the Lord. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ikaw ang magtatayo ng templo. Ang iyong anak na si Solomon ang magtatayo. You are a man of blood. Your hands are full of blood. Warrior po kasi siya. Sundalo. Ang magtatayo niyan will be a man of peace, would be Solomon. Pero si David, alam po ninyo, hindi niya tiningnan yon ng rejection. Tiningnan ni David yon, Lord, ang sabi niya, salamat po na ipakita mo sa akin na hindi lamang sa akin ang iyong biyaya, kundi sa aking sa mga henerasyon na susunod sa akin. Hindi lamang kay Solomon, maging doon sa anak ni Solomon na magiging si Rehoboam, na susunod sa silang magiging lahi ni David. Ang sabi po ni David ganito, Lord, sino po ako
At sino ang aking pamilya para pakitaan mo ng ganitong biyaya, Panginoon? We are unworthy of the divine notice of God. But we are loved personally by this God, by our God. We are loved particularly by our God. We are loved distinctly by God. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, babanggitin ko ulit yung binanggit natin kanina, that while we were yet sinners, Christ died for us. We are loved even we were dead in our trespass and sins against God. Imagine po natin, God, binanggit po natin yung kanyang mga attributes kanina. God who is sovereign, who is powerful, unchangeable, sovereign being, would extend His hand, would extend His love sa isang makasalanang katulad ko. Sa isang makasalanang tulad po natin. And that's good news because we are loved when we are dead in our trespasses and sins. Amen. He is extending His hand even now to everyone, upang ang pag-ibig na ito ay tanggapin ng tao. God is reaching to all of us, extending His hand toward us, to love us, to save us, and to give us eternal life. Hallelujah. And this love is the source and spring of all blessings and life. Ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Nagsasalita po ang Biblia na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Nagsasalita din po ang pag-ibig ng Diyos na ang pag-ibig ng Diyos ay unfailing, hindi po yan nagbabago, hindi po yan mabibigo. Ang sabi po ng Isaiah chapter 49, we have just celebrated Mother's Day and we have emphasized yung pong pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak. Last Sunday, sacrificial po yan, yung mga pag-ibig ng ina sa kanyang mga anak. Pero sabi po ng salita ng Diyos sa Isaiah 49, verses 15 to 16, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Hindi tayo makakalimutan. See, ang sabi po niya, I have engraved you in the palm of my hands. Ang pangalan natin ay nandito sa kanyang mga palad. Kung minsan nagko-complain, nakalimutan na ako ata ng Lord. Na-overwhelm sa problema, na-overwhelm sa trahedya ng buhay. Hindi kung parang sa boxing ay hindi siya makailag doon sa mga suntok ng buhay. Tapos ma-knockdown, tapos hindi lang knockdown, ma-knockout. Parang wala pag-asa. Kung minsan ganun po tayo, di ba? Sa buhay, parang sunod-sunod. And then the Christian would question God. Mayroon bang Diyos? Bakit ako iniwan ng Diyos? And sometimes these are not just those who do not believe. Nagko-question kung minsan ay mga mananampalataya. Nawawalan ng pananampalataya, nawawalan ng lakas ng loob.
O kaya kung minsan nagko-complain. But this is the answer of God. He illustrates His love for them, a mother, through a mother and her infant. Can a mother forget the child he has born? It's a rhetorical question. The answer, of course, can a mother forget? But of course, she will not forget. Pero doon sa extreme, merong mga extreme naman, talagang kinakalimutan yung mga anak nila. Di ba? May mga extreme na ganon. May mga balita yung anak nila, iniluwal, nilagay sa shoebox, tapos iniwan. Merong mga ganon, hindi po ba? But generally speaking, can a mother forget the child she has born? Even though she may forget, I will not forget you. Ang sabi po ng Panginoon. Ito ang tugon ng Diyos doon sa kuminsan sa ating mga puso ay iniwan yata ako ng Diyos. Tandaan po natin, kung God is love, equated po ang God sa love. And if God is unfailing, then the love of God is unfailing. Nature niya yun eh. God cannot forget. That's His nature. Kung tayo makakalimutin tayo, siya hindi makakalimutin. Siya ang Diyos na nakakaalala. Siya ang Diyos na hindi makakalimot sa iyo. Hindi po siya makakalimot dahil sa kanyang pangako. The promises of God, they will never fail. Marahil isipin po ng kanyang bayan o kanyang mga anak, the Lord has forgotten. No, I will not forget you. Ang sabi po ng Diyos, He may seem to His people to have forgotten them. Pero hindi po nakakalimot ang Diyos. Ano po? And He may be taught to have done so by others. Yung iba iniisip po nila, nakalimot na ang Diyos. This is the answer of God. How will a mother forget the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Ang kakalimutin po ng Diyos ay ang ating kasalanan. Amen. He forgets their sins, but not their persons. But that's powerful. He forgets the sin. He forgets the sins. Kapag tayo po'y lumapit sa Panginoon, I think it's in Isaiah or Jeremiah, sabi niya, ang kasalanan natin ay itinatapon doon sa deepest sea. Ibig sabihin, kinakalimutan ng Diyos. It's as if we did not sin. God forgets their sins, but not their persons. I am not forgotten. You are not forgotten. Your sins are forgiven and forgotten, but not your person. In our lifetime, marami ang mag-betray sa atin. Marami ang pipili na kakalimutan tayo. But not God. Kung minsan, hindi napansin, nakalimutan tayo sa tagal ng panahon, mga kaibigan, mga acquaintances. Some people would choose to forget us. They don't care. They don't really care for us. But, maliwanag po ang salita ng Panginoon. He will not forget their persons
only their sins. He cannot forget His love for them. Nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi kakalimutan ng Diyos ang kanyang covenant sa kanyang mga anak. When we say covenant, siguro maisip natin yung Old Testament, New Testament, covenant. Pero ang Panginoon, alam niya along the way, our covenant with Him, baka hindi natin magawa. Alam po ninyo doon sa, I think it's in Genesis chapter 15, yung covenant po ng Diyos kay Abraham. Meron silang gagawin na covenant. Ano? Si Abraham ay pinatulog ng Diyos para ang magkakaroon ng covenant ay siya na lamang kay Abraham. Kasi meron pong carcass ng, I think, baka, Yan po ay hahatiin ng animal, ng baka, sa gitna, tapos, kaganto siya, yung paa dito, gano'n siya. Tapos, yung gumagawa po ng covenant, dadaan doon. Papunta doon, tapos pa yan. Tapos yung pangalawang nag-ano ng covenant, parang nagpipirma, daan siya ulit, daan. Sealed ang covenant. Ang sinasabi ng covenant na yon, kapag ang isa sa atin ay hindi tumupad sa covenant na yan, ganito ang mangyayari sa kanya. Kagaya nung baka na namatay. Ang Diyos, pinatulog po niya si Abraham. Siya lang po ang dumaan doon. And God will surely do His covenant. God will surely, yung covenant na yun ay gagawin ng Diyos. Kaya hindi niya pinadaon si Abraham doon. Ay alam niya, ang tao, mag-fail siya. Hindi kakalimutan ng Diyos ang covenant. Hindi kakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi kakalimutan ng Diyos ang pag-ibig niya para sa iyo. Hindi po niya kakalimutan kung ano yung kanyang mga sinabi, sa kanyang mga salita. At hindi kakalimutan ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya. Hindi kakalimutan ng Diyos ang ating works, paglilingkod sa Kanya. The righteous are held by Him in everlasting remembrance. Ngayon, maisip natin po, ito parati kong sinasabi naman ito, ini-emphasize ito. Sinabi ko, the righteous are held by Him in everlasting remembrance. Ngayon, tanong, righteous ba tayo? Hindi naman. We are not righteous on our own. We are righteous because of what Christ has done. And therefore, we are righteous. Because of what Christ has done. Ito lang po ay dahil kay Kristo. The love of God is unfailing. Nagsasabi po ang mga verses na ito, ang verse na ito. And even in the New Testament, ang sabi po ni Jesus Christ, nung sabi po ng mga disciples, Lord, teach us to pray. Ang sinasabi po ni Jesus Christ, ganito, Our Father, this is how you should pray, Our Father in heaven. Ibig sabihin, ang Diyos na ito, all of these verses, all this suggests that the Lord stands in the relation of a parent to His people. He is our Father. We stand in the relation of children to our God. We are born of God. We are images of God.
Meron pong word na Imago Dei, in the image of God. Yun po yata yung ano namin, yung nung matapos namin yung certificate in ministries sa Bethel, ay yung badge nila na yon ay Imago Dei, the image of God. Ang sabi po ng, I think Ezekiel, hindi ko na pumahan yung exact verse, ay, we are the apple of His eye. We are the apple of His eye. Nagpapakita po nito, the love of God is unfailing. In Jeremiah 31, verse 3. So una po, the love of God is great, based on Ephesians chapter 2, verse 4. At ang Isaiah 49, verses 15 to 16, sinasabi po na the love of God is unfailing. At ang sinasabi naman po ng Jeremiah 31, verse 3 ay, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. The love of God is everlasting. Amen. Ang Panginoon, minahal po niya tayo, mahal niya tayo from eternity. Hindi po tayo minahal ng Diyos nung tayo po ay naging mananampalataya. O nung sinabi natin, aayusin ko ang buhay ko. God loved us from eternity. We are in the mind of God and in the heart of God even when we were yet conceived. Wala pa tayo sa sinapupunan ng ating nanay. Hindi pa tayo mahagilap doon sa universe na yan. Iniisip ka na ng Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before. Hindi lang yung na-form ka sa tiyan ng nanay mo. Hindi po. Ang sinasabi niya, before I formed you in the womb. Wala ka pa sa womb na yan. Wala ka pang identity, wala ka pang distinction, wala ka pa. Kilala na kita. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Aba, pinili ka na pala ng Panginoon. I appointed you as a prophet to the nations. Who calls us? Who appoints us? Ang Diyos. Wala pa tayo. Ang Diyos na yung namimili sa atin. Mayroong plano ang Diyos. Ayan po, maliwanag. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. God has a call for you. You are already in the mind and heart of God even when you were not yet conceived. At ang pag-ibig na ito ay hindi lamang po noon pa man, hindi lamang po ito ngayon, but from all eternity and for all eternity. And with the love which always lasts, ang pag-ibig na ito ay mananatili. It will always last. For this love is like Himself. Sovereign, unchangeable, and everlasting. Ulitin ko po. For this love, the love of God, is like Himself. Like God. Sovereign love, unchangeable,
and everlasting. Ang ibig sabihin, an everlasting love, hindi po yan nag-uumpisa in time. The love of God does not commence in time. Meron tayong time frame, meron tayong na-set na time. Kaya alimbawa, okay lang nag-umpisa yung mundo, ganyan. Pero ang Panginoon, ano po, from eternity, wala pong time. Meron ba time ang eternity? And from eternity, nandun na ang pag-ibig ng Panginoon, everlasting love. Everlasting love. It did not commence. It did not start in time. It did not start when you put your faith in Christ. Balikan natin yung Romans 5:8 ba yan? While we were yet sinners, Christ died for us. Nag-umpisa ba ang pag-ibig ng Diyos nung tayo po ay maglagay ng pananampalataya sa Kanya? Base po dun sa verse na yon, hindi. Mahal ka ng Diyos kahit noon pa man. Mahal ako ng Diyos kahit noon pa man. Hindi po nag-umpisa ang pag-ibig na ito when we repented. Hindi po nag-umpisa ang pag-ibig ng Diyos na ito sa ating pagsunod. The love of God is from eternity. Pero siyempre, kailangan nating ilagay. Baka sabihin po ninyo, ay, mahal ako ng Panginoon, hindi ko kailangan ilagay aking pananampalataya sa... Ay, hindi po, kailangan nating ilagay. Kailangan nating ilagay ang ating pananampalataya. Lahat mahal ng Diyos. Tingnan po niyo, for God so loved the world. Lahat. But we have to respond with faith. John 3:16, nagsasabi po noon di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes, hindi naman sinabing the world will be saved. For God so loved the world that He gave His Son, so that the world will be saved. Hindi po ganun Ang sinasabi niya, those who will believe, that's why you need. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nandyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that, alam mo na mahal ka ng Panginoon, you have to put, that's why you need to respond. Mamaya po sa conclusion, kailangan mag-respond tayo. And this love will endure to everlasting. From eternity, so bounded by time, from everlasting to everlasting, and this love will endure to everlasting. Nandyan po. Until eternity. From eternity to eternity. Paano yun? Hindi natin maintindihan yan. Yung pong eternity. Yung walang umpisa, yung walang wakas. But the love of Christ, the love of God will endure to everlasting without any variation. It will not change. Ang Panginoon kasi, hindi po siya nagbabago, ang Diyos. Hindi magbabago ang pag-ibig niya sa iyo. Kahit ano pa ang ginawa natin sa nakaraan, pastor, naging Kristiyano na ako, nagkasala po ako. Hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. But you have to repent. Po ba? Because there is a consequence for sin. And you have to put your faith in Christ. At sa pag-ibig ng Diyos na ito, nothing can separate us from it. I think it's in Romans 8:35. Ang sabi po ay,
Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Sinagot po niyo sa verse 37. No. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life nor angels nor demons, neither the present nor the future nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Sinagot po niya, nothing can separate us from the love of Christ. Amen. God's love is pure. Some people would intend not the best for us. Some people would intend bad for us. Not God. Not God. He intends only the best for us. He loved us with a great love. Hallelujah. Ephesians 2:4. Alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay unfailing. Base po sa Isaiah 49. And based on Jeremiah 31, His love is everlasting. Balikan ko po yung introduction. How will we respond to this love? How will we respond to the great love of God? How will we respond to the unfailing love of God? How will we respond to everlasting love of God? How will we respond? Will we not love Him in return? Hindi kaya dapat mahalin din natin ang Diyos? Ang sabi po ng Matthew 22 verse 37, I will quote it again, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first and greatest commandment. First and greatest commandment. Love God. That is, and that should be our response to this great love of God, to this everlasting love of God, and this unfailing love of God. Love Him in return. Serve Him well. Serve Him well. No more reservations in our love and our service for God. Amen po ba? Sana po sa puso natin ay sa isip natin, nagdedesisyon tayo na mahalin natin ang Diyos. Na huwag natin tatalikuran ng pag-ibig na ito sa Diyos. Sa puso natin, magtapat tayo at paglingkuran natin ang Panginoon. Yun yung pwede nating maging response sa dakiling pag-ibig ng Diyos na ito. Yan ang pwede nating response doon sa hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. At doon sa pangwalang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Habang hindi karapat-dapat pagkukunan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mo
Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsay di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at tumako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag? Anong habag sa tulad ko igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ko nang di kayang tumbasan. Yakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katanungan at katuwiran na kahit bisay di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Bigla mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Wala kang katulad, oh. Purihin ka, Jesus, oh Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Oh, we worship you. O Diyos ng katarungan
at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, Oo Diyos, ang pag-ibig na mas aking mahigit pa sa buhay ko. Biyaya mo. Oh, salamat o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kay kang lugod kay kami. Kami man na lugod kay kami. Salamat ing lugod ay ni Ginoong Diyos sa unfailing love. Salamat, you will always love us. And thank you, Lord God, that this love is from eternity. Andiyan niya ngala kami pa. Andiyan niya nga kapag may conceive. At so kami kang isip at puso. Thank you, Lord. Sana, Ginoong Diyos, mag-respond kami kining lugod mo ini. Nahi kami, Ginoong Diyos, luguranda ka, Ginoo, buming puso, buming kaisipan, buming signangan. Ingay ganaganangan kaya kami. Magsalita, Ginoong Diyos. Kaya kaming lugod kaya kayo. Sana yung BME magsalita. Yung kaya kaming pamanuki. Huling sasabihan ng Amano mo, Ginoong Diyos. If you love me, obey my commands. Turuanan mo kami, Ginoong Diyos, ang lugod mi kaya kayo, matranslate po kayong pamagtapat, kayong pamaglingkod. How can we express our love, emotions, kaya kayo, if it is not translated by our obedience and our service? Gamitan mo po dahil BME, Ginoong Diyos. Magsalita yung BME, Ginoong Diyos. Ngayon ganaganang gagawang miying pamaglingkod mi. Magsalita po, yung kaya kaming lugod kaya kayo. Atakit mula din kaya kaming BME, hanggang kayang katataw yan, lulugod kami. At magtapat kami kaya ning lugod ay ini. Kaya kaming pamaglingkod kaya kayo. May you find us faithful until the end. We pray that we will always fix our eyes on the one we love, Jesus. Na kami po masaside track ng yatong ini. Huli da rin kaya kaming kaburian, karin kaya kaming puso na malyari kayong BME. Lord, we continue to humble ourselves.
Diyanan mo kaming siknangan para gawami po nung nanyitang kekang muri para karam kekang. At Ginoo, the first and greatest commandment, yung kaya kaming nagawa. And it's to love you with all of our hearts, minds, soul, and strength. Hallelujah. Pagpalan mo lang ang anak mo, Ginong Diyos, na tiyong iningabak, iparanas mo, yung biyaya ng Ginong Yesu Kristo, yung lugod na ningigpa, apo pa'y pamakyabe na ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone. God bless everyone.